na. Kita nyo naman po dyan, no, sa ating live, no, na kung saan, mga kababayan, nako po, eto, unahin natin, mga kababayan, Sara Duterte. Ano nga ba itong kay Sara Duterte? Nako, mga kababayan, eto na naman. Umpisa na naman tayo nito. Like, share, at subscribe. So, eto na, mga kababayan. Balita po ngayon, mga kababayan, na ito nga po, expenses or travel expenses ni Sara Duterte, ma-Pilipinas man, ma-Asia, o ma-Europe, o ma-Amerika, abroad, umabot po ng 20.68 million. Nako po, kita ninyo. Yan yung sinasabi ni Jose Claire Castro. Walang problema mag-travel. Walang problemang magbiyahe kung ito naman ay nakakatulong sa bansa. Kung ito naman ay trabaho para sa bansa at ikakabuti ng sambayanang Pilipino. Sara all. Kaya nga sabi ni Jose Claire, magkaiba kasi yung official trip sa personal trip. Nakita nyo, sabi ni Jose Claire Castro noon. Ang official trip, yan po ay gasto ng gobyerno yan. Kasi bakit nga ba magamit ng pera sa gobyerno? Kasi official trip, either may imimit ka doon na mga personahe sa ibang bansa, yung mga officialis doon. Halimbawa, pupunta ka ng Amerika, imit mo si Donald Trump kasi meron kang proyekto, meron kang uutangin or mapapautang ka niya. So, ang gagastos po niyan, mga kababayan, ay tax ng taong bayan. Ngayon, yun po ay tinatawag na official trip. Official trip. Ngayon, pag sinabi nating personal trip, yung iikot siya sa dahig, lilipad siya sa ganito, lilipad siya ganyan, mga kababayan, yan po ay tinatawag na personal trip. Ang gagastos po niyan ay sarili niya. Kaya nga, sabi ni Sara, mga bobo kasi. State visit, example yan. Pareho kay PBBM, nasa Cambodia ngayon, gastos ng taong bayan yan. Pero pag uwi naman, may nahihiram, may nauutang, papakinabangan ng taong bayan para sa kaunlaran ng ating bansa. Si Sara, ilang travel na? May napakinabangan ba tayo? Nagbago ba ang buhay natin? Gumanda ba tayo? Hindi. Yumaman ba tayo? Hindi. So ngayon, mga kababayan, sinabi pa ni Sara noon, mga bubo kasi ang taga Malacanang, hindi nakakaintindi ng official trip at travel at personal trip. Ang personal trip, gastos ko. Ang official trip, gastos ng gobyerno. Gastos ng tax ng taong bayan. Ngayon, mga kababayan, tinawag niyang bobo. Malayo lang 4 na buwang nakalipas nung tinawag niyang bobo ang Malacanang. Ito po ang bumungad ngayon, mga kababayan. Balita po ito mula sa UNTV. Pakinggan niyo po, mga kababayan. Ito na. July 31 is Ito. the total travel expenses of the OVP as of July 31 is 20.68 million. I'm not corrected with the statement of 20 million for the foreign travel. The 20.68 million, 13.21 million of which is under local travels and 7.47 million under the foreign travels of the OVP. Hindi bababa sa 10 beses na nakapagbiyahe sa ibang bansa si Vice President Sara Duterte ngayong taon. Karamihan nito sa dahig Netherlands nagpunta si VP Sara upang bumisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Ayon kay Attorney Kelvin Tenido, Budget Division Chief ng Office of the Vice President, mula January 2025 hanggang July 31 ngayong taon, January hanggang July. Ito po ang travel ni Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang lakas ng loob ng putang ina magsabi na bobo daw ang Malacanang. Pilit niyang linlangin ang mga putang inang bobong DDS na maniwala na siya ang gumastos sa travel niya. Ngunit ngayon, sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, travel niya mapa-Pilipinas man or mapa-ibang bansa, lumobo at umabot po ng 20.6 million ang total travel ni Sara Duterte. Ang domestic flight ni Sara ay 13,207,000 and ang kanya namang international trip ay 7,400,000 and total of 20 million plus. Kita nyo yan?
mga kababayan. O ngayon, sabihin ninyo sa aking, masama ba ang magmura? Kita nyo? Ang sarap ng buhay nila. Okay lang naman mag-travel, mga kababayan. Wala namang problema kasi nga, walang problema mag-travel kasi nga, opisyal siya ng gobyerno. Walang problema mag-travel, gastusan ng tao yan. Binuto siya ng mga bubong DDS eh. Binuto siya ng mga bubong DDS, walang problema yan. Tax naman ninyo yan, tax din namin yan, walang problema, official siya eh. Ang problema lang doon mga kababayan, kay ang binyahe niya ay para sa kanyang ama, sa pagrally-rally para ipalayain ng kanyang ama. Hindi po siya doon nag-travel para si kakabuti ninyo mga putang ina kay mga DDS. Sabihin ninyo, sa inyo lang yung tax, wala na ako. Sa inyo na yan, bahala na yung tax kung binayad. Walang problema gumasto si Sara kahit 100 milyon pa yan sa loob ng isang taon na mag-ikot siya. Kasi binoto nyo yan eh. Binoto ng taong bayan yan na wala na tayong magawa niyan. Nakaukit na yan sa libro, nagawa na yan sa libro. Diba? Mama Rina Cusano, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Wala akong pakialam kahit nagbayad akong tax. Karapatan ni Sara mag-ikot yan kayo. Opisyali siya ng gobyerno eh. Ang problema lang doon mga kababayan ay hindi po siya nag-ikot para sa atin, mga taxpayer. Nag-ikot po siya para sa ipalayain ng kanyang tatay na sinasabi niyang bring him home. Rally dito, rally doon, rally anywhere. Meron na naman panibagong rally ngayon sunod-sunod mula 21 hanggang 26. Isang linggong rally. Kanino na namang budget yan? Asaan yung sinasabi ni Sara, mga kababayan, na bobo ang Malacanang, hindi nakakaintindi ng personal at official trip? Di ba? Wala kaming magawa, mga kababayan, kay binuto yan eh. Alangan man hugutin namin yan at silaban pareho dun sa asawa ng Prime Minister sa Nepal. Mama Rina, maraming salamat ulit sa iyong super sticker. Thank you so much. Hindi naman po pwedeng kaladkarin namin yan at silaban at iuntog namin yung ulo ng magkaroon ng black eye yung mata. Hindi naman po pwede na hampasin namin yan doon at paihulog namin sa ilog yan. Hindi naman pwedeng gayahin namin yung pareho sa Nepal. Ayaw naman namin madungisan ng kakriminalan katulad nila yung mga kamay namin. Kriminal na nga sila, sasali ka pa. Di dami na tayo niyan. Mamil Alarcon, hayaan mo yan. Drama lang nila yan. Amnesia na daw si Digong. Dapat nga deserve. Dapat hindi lang amnesia, dapat Alzheimer eh. Nang makalimutan niya ang listahan ng connection niya sa sindikato na hindi na niya maipasa kay ganito, maipasa kay ganyan eh. Hindi na niya maituro kung saan yung ledger eh. Dapat lang hindi lang amnesia, dapat Alzheimer, hindi niya maituro kung saan yung ledger. Asaan yung iba't ibang ari-arian na hindi pa naibigay at yung mga perang itinago na hindi nilagay sa bangko? Yung naka-magic bolt? Dapat lang Alzheimer siya. Hindi lang amnesia. Ako pa ba? Para hindi ka maamlak at kahit kalkalin yung salin mo, walang laman, naka-bolt na yung ibang pera niyan. Drama lang nila yan. Ako pa ba? I was born and raised surrounded by politician. I know what politician did. I know what politician does. Okay lang, ma-amnesia siya. Ma-Alzheimer pa nga sana na makalimutan niya kung saan bolt niya nilock yung iba eh. Mama Maria Kaliwara, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po, ma'am. So yun po yun, mga kababayan. So kita ninyo, continue natin ha. Kita nyo, OBP 2025 OBP travel budget. Utilization for international travel 7.4 million. Utilization for domestic travel 13 million. Mas malaki ang gastos niya dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. And total of 20.6 million. So, continue natin. 20.68 billion pesos na ang naging travel expenses ni Vice President Duterte. Bukod pa aniya ang natitirang balanse ni VP Duterte na ilang milyon para sa iba pa nitong lokal na biyahe at biyahe sa ibang bansa. Patay. As of July 31, the balances are 17.585 million for local and foreign 24.03 million. Pagtiyak naman ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, lahat ng biyahe ng bise sa ibang bansa ay sakop ng Travel Authority. Binigyang diin din nito na walang pondo ng bayan ang ginamit sa anumang biyahe ng pangalawang Pangulo. We'd like to emphasize that all the travel
overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds, did not use any public funds. Bagamat nauna nang sinabi ni VP Sara na personal niyang gastos ang ilan sa kanyang biyahe sa ibang bansa, kinumpirma naman ng OVP na ang gastos para sa kanyang security sa mga biyaheng ito ay mula sa pondo ng kanilang opisina. Tama po ba na so far, every time na magta-travel si VP Sara abroad, ang covered niya po is her personal expenses as well as her family's expenses. But as for her security, that's still under taxpayers' money. It's under law. Inihayag din ng OVP Budget Division Chief na para sa 2026 mas mababa ang iminungkahing budget para sa mga biyahe ni VP Duterte sa ibang bansa. For 2026, the allocation is 20 million for for 2026. Yeah. This is the lowest allocation since 2023, and highest allocation made was 31.5 million. Inaasahang bukas September 12, haharap ang Office of the Vice President sa House Appropriations Committee para sa kanilang 902.895 million pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Kita ninyo mga kababayan, lumusot pa ang OBP. Hindi daw galing sa pera ng taong bayan. Budget daw ito sa opisina nila. Kahit sabihin natin hindi yan pera ng taong bayan, paano nagkaroon ng budget ang OBP, hindi naman yan tindahan. Sige nga, mga kababayan, hindi daw galing sa tax ng taong bayan ang perang ginastos ni Sara na 20.6 million. Ang inamin nila ay ang 7.47 million na gastos ng security. So, wala daw ginamit mula sa pondo ng kabanang bayan. So, paano nagkaroon ng pera ang Office of the Vice President na hindi naman yan tindahan? Ano bang binibenta nila dyan na nagkakaroon silang pondo? Sige nga. Sige nga, mga kababayan. Tanong ko lang, hindi daw gumamit ng pera ng taong bayan ang Office of the Vice President kasi ang ginastos daw ni Sara ay galing sa sarili niya at meron daw pondo ang Office of the Vice President na sarili. So, anong akala ninyo sa Office of the Vice President? Mall? Na habang may pumupunta, may nabibenta? Saan galing yon? Narinig ko lang inamin. Inamin tignan mo. Tama po ba na so far, every time na magta-travel si VP Sara abroad, ang covered niya po is her personal expenses as well as her family's expenses. But as for her security, that's still under taxpayers' money. It's under law. Inihayag din ng OVP Budget Division Chief na para sa 2026 mas mababa ang iminungkahing budget. Ito We'd like to emphasize that all the travel overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds. So, ang travel expenses daw ni Sara ay galing sa kanyang travel authority. Did not include, travel fund mula sa pera ng taong bayan. So, travel authority. Saan ba galing ng pera ang travel authority? Niya. Kung hindi galing yan sa pera ng taong bayan, kung hindi galing yan sa pera or taxpayers' money, ano yung Office of the Vice President Mall? Nagtitinda ba sila dyan ng toyo? Nagtitinda ba sila dyan ng kwek-kwek? Nagtitinda ba sila dyan ng the orange one? At saka yung kikiam? Siomay? Dumpling? Kasi kumikita sila sa sariling travel authority fund. Bakit hindi natin pwede, na i-research saan ba galing ang pondo na travel authority fund ng OBP? Sige nga. Search natin. Travel authority. Nang makita natin mga kababayan, authority fund. Ito na. A travel authority fund, a travel authority funded by the government refers to a regular body like the Travel Industry Authority or TIA.
kung dito sa Hong Kong. Dito naman sa Pilipinas, Travel Authority, money. Ito sa Pilipinas. Authority, money of Vice President. Nang malaman natin saan galing ang pondo. Nang ma-research natin mga kababayan. Office of the Vice President says that it spent 20.8 million on its cold foreign trips. Sabi, 20.6 million travel trips lang ni Sara. Wait lang mga kababayan, hindi mabuksan agad yung GME So ngayon, mga kababayan, ang problema ngayon, saan ba galing ang pera nila dyan sa travel authority na yan? Covering the expenses of VP Sara Duterte security close-in personnel. So, how about the President and her wife? Ilatag nyo rin, don't be biased. Sabi ni Ben Herzon. Actually, sa totoo lang, President and her wife, natural presidente yan Ang problema lang kasi mga kababayan, kahit mag-travel si Marcos dyan, lahat naman ng travel niya ay may connection sa Pilipinas. Katulad yan, pumunta siya ng Cambodia. So ano bang pinunta niya doon? State visit. Pag sinabi natin state visit, gastos ng gobyerno yan. Ano bang mapapala niya doon? Malalaman naman natin yan pag uwi kung anong napala niya. Katulad nung pumunta siya ng India. Meron silang mga treaty doon, meron silang mga kasunduan doon. Pag uwi niya dito, may naiuwing pera. Kay Sara, tanong ko lang, ilang bansa ang pinuntahan niya? 10. Pabalik-balik nga minsan yung iba. Ang problema, ano bang dala niya pag uwi? Naintindihan ko pa kung pag-uwi niya, nadala niya si Digong Ang problema, nakasampung beses pa biyahe, hanggang ngayon, hindi pa rin niya nauwi si Digong Wala, useless. Naiintindihan ko, nakulong ang tatay niya, natural, puntahan niya doon. Sige, kahit gamitin niya ang taxpayers' money, kahit gamitin niya ang security niya, nagagastos ng 7.47 million, doon pupunta siya. Matutuwa ka sana kung nauwi niya ang tatay niya Ang problema nga lang, hindi niya rin nauuwi. Ang tanong ngayon, mga kababayan, may napala ba siya? May intindihan pa natin Pilipino na di bali na maglustay siya, at least mauwi niya yung tatay niya. Kasi naintindihan natin kung sa atin nangyari yan, malamang sa malamang, ganyan din ang gagawin natin, tatay natin yan Presidente noon, pero doon ikinulong. So natural, maintindihan natin. Natural, tayo na lang ang umintindi. Sabi nga ng nurse, ganyan talaga. Intindihin mo na lang, sabi ng nurse. Intindihin mo na lang, sabi ng doktor. Ang problema, nauwi ba niya si Digong? Hindi rin naman niya nauwi. At take note mga kababayan, hindi lang po siya. Nandun pa yung mga kapatid niya. Lahat din yun ay mga opisyalis ng gobyerno. Ang tanong nun, yung ginastos ba ni Basti, yung ginastos ba ni Pulong, yung ginastos ba ni Kitty, sa kanila ba yun? Baka naman, galing din sa taxpayers' money yun. Baka lang nagtatanong lang. So, okay lang naman, ubusin nila yung tax ng Pilipino Okay lang, kahit lustayin niya, ilang bilyon gastos niya paikot-ikot, or trip around the world. Maglaro siya ng paper dance, trip to Jerusalem, kahit saan niya gusto. Maintindihan pa natin kung kada biyahe niya, nauwi yung tatay niya, tapos pagbalik niya, ibalik niya rin ulit doon. Naiintindihan pa natin, kasi ganyan ang utak ng mga DDS kahit mali na, okay lang, kasi bakit? Tatay niya yun kung sa atin nangyari yun, di ba? Tatay niya yun. Kung sa tatay natin nangyari yun, malamang ganun din gawin natin. So, maintindihan natin ang mga DDS, sabot-tabol yan. Bakit? Mga bubo sila ganun na pagkaintindi ng mga DDS. Ang problema lang travel ka ng travel, nakasampung beses kang travel, hindi mo naman nauwi tatay mo. May napala ba? May nangyari ba? May nagbago ba sa buhay nila? Wala. Kulong pa rin. Tapos yun, isisisi niyo si Marcos. Tapos tatanungin niyo, yung biyahe ba ni Marcos, yung biyahe ng asawa niya, bakit hindi niyo ilatag o maglabas din kayo ng resibo? At least si Marcos, kahit nag-ikot yan sa bansa, pag uwi, may magandang balita, o may naiuwi, may naigastos, may proyekto, o may pondo. Si Sara, pumunta doon, nakasampung beses, may naiuwi, anong nauwi niya? Bilat nung nanggaling, bilat pa rin nung umuwi. Diba? May problema ba doon? Bilat nung nanggaling, pag uwi, bilat pa rin. Saan ka pa? 20.6 million? Tapos may security pa na 7 million. Ikaw ba naman napakadaming security ba naman? Di ba? Talaga nung bilat nung nanggaling pag uwi, bilat pa rin. Asa na yun? Nagbago ba sa buhay niyo mga DDS? Wala, di ba? Kasi bobo nga kayo.
Tapos ngayon si Marcos, bakit hindi nyo kalkalin? Sorry. Sinabi na ni Sara kasi na bobo daw ang Malacanang, hindi nakakaintindi ng personal trip at official trip. Diyos mio, Marimar. So ito, sunod mga kababayan.